lakas ng bentahan ngayon. Tingnan nyo naman, mabebenta talaga ngayon yung mga ano, no? Bracken Gigant na white, Carbon Lodi na black, at may bago tayo, McFrame, pre, yan o, McFrame. Pero hindi natin to i-unbox ngayon dahil hindi tayo naka-fake special ngayon, pre. Hindi tayo naka-fake edition ngayon. Hindi tayo naka-fake for today's video. Kaya yung mga fake Tamiya, isang tabi muna natin dito sa baba. Ang ipapakita ko sa inyo is ito. Magbibuild tayo ngayon, unboxing build ng Tamiya natin dito ng original, pre. Meron tayo ditong apat. Yan, apat na Tamiya na nabili natin doon sa Japan. Kung natatandaan nyo, ito yung mga laruan na nabili natin sa Japan. Kasama na itong mga to, yan, itong mga Tamiya na to, doon sa nabilan ng barkada natin na pumunta ng Japan, doon sa may mga second hand na tindahan, ito yung nabili niya. Second hand na Tamiya na TRF Racer Junior. Tapos meron tayo ditong Kapen RMZ. And meron tayong starter pack. Yan, ito yung starter pack na to. Nung pinakita niya sa akin to, talagang sabi ko, bilhin niya kasi mura. So mamaya malalaman natin kung bakit mura. At itong Sonic Saber, pre. Yan, ito yung unang Sonic Saber natin dito, no, na OG. Dahil wala pa nga pala ako nung Sonic Saber na OG. Meron tayo nung ano na, yung mga ibang edition na Sonic. Ibang edition na Sonic, pre. Yan, tulad nito, Great Blast Sonic. Ibang edition na to. So meron na tayo niyan. Ang wala tayo, yung Sonic Saber and then yung Magnum na classic, pre. Wala tayo. So, etong apat na to is i-build na natin to agad-agad. So, tara na. Let's go! So, yung mga presyo nito, pre, no, hindi siya kamahalan, pre. Kasi yung pinagbilan na tindahan nito is pinagsama silang ano, no, na second hand tsaka mga brand new na laruan doon. So, malalaman mo na lang kung marunong ka tumingin sa packaging kung second hand ba o hindi. So, yung mga ganito, yan, tulad nitong starter pack. So, nabili natin siya ng 1,200 yen, pero may tax pa yan, naging 1,300. Tapos, pagdating pa nito sa Pinas, napatungan pa ng tax, so, mas mahal na siya. Pero ang equivalent niyan, pag binili mo is nasa 500 lang, pare. 500 pesos. 580 ganun. Tapos ito 360, 360 pesos, 360 pesos at ito parang mga nasa ano lang, 250 pesos lang ata itong Sonic Saber na to. So tignan muna natin isa-isa kung kumpleto yung mga parts nila. Unahin na natin itong yan, itong TRF Racer Junior. Yun, no? Ito kinagandahan sa mga second hand dun sa Japan. Hindi mo alam kung ano yung nasa loob. Minsan kulang, minsan naman may pasobra pa. Tulad niyan, no? Meron siyang kasamang turkey, pare. Ito yung mga pang-racing na to, yo. Ayun, no? Paid, thank you. Thank you. So, ito yung mga pang-racing na to, no? Nakasama pa rito sa loob. So, nabili natin to ng 396 pesos. Nakasama na tong motor, pre. At ito, saan ba to ginagamit? Parang ito ata yung ginagamit pag mag-paint. Parang ganun. Parang ganun yung nakita ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung may kasama ba talagang ganito. Pero ayan. Okay na yan. Okay. Parang nakikita ko na agad kung ano ang kulang sa kanya. Wala yung boom. Pero nandito yung chassis. Ayan, nandito yung mga gulong. Yung mugs andito. Yung mga pinaka-importante, maliliit natin na parts andito. And then eto, nandito naman. Pero parang may kulang talaga. Nandito yung mga ibang parts niya. May pa-previous naman pero kulang ng parts. Di natin ito mabubuo. So, lagay lang natin dito to. Ang gagawin na lang natin dito is bilhin natin yung pinakakaha niya, no? Yung kaha niya. So, etong TRF, panalo na medyo talo. Di natin mabubuo pero eto panalo na ako dito. Yan, no? Parang eto na nga lang yung binili ko dun, eh. Nice. So, eto naman yung Kapen RMZ. So guys, disclaimer lang, hindi naman lahat ganun yung mabibili dun sa Japan, pre. Kung gusto mo ng mura, dapat alam mo yung consequence. Pero meron dong mura na sobra-sobra pa yung laman. So, ito naman, itong Kapen RMZ. Nabili natin to ng 396 din. So, buksan natin yan. Ito yung, okay, sa chassis sa pang-itaas. Secure. Ito yung chassis sa pambaba. Secure din. Baka may mga kulang pa. Pero ito, tingin ko kompleto to. Yan, ito yung chassis sa takip. Malalaman na kasi natin to pag binubuo na natin, eh. Parang kompleto to, guys. Yan. Ito kompleto to, kaya sulit yung bili natin dito. May motor na din siya kasama. And then yung bumper. Ito lang yung decals na kasama. Ito lang ba talaga yun? O parang ito lang ata talaga yun. So, yan. Pero mamaya malalaman natin habang binubuo. Bubuin na natin to. So, yung Kapen RMZ. Sulit siya, no? Okay.
So, ito naman, yung Sonic Saber natin. Yung Sonic Saber na kulang sa atin, ito sana kompleto to. Nabili natin to ng 200. Hindi, nabili natin to ng, ayan pala, may presyo pala siya rito sa gilid. 1 to rin pala, bili natin dito sa isa na to. Ano yung 200 pesos? Ito ata. Basta may 200 pesos dito. So, buksan natin to Sonic Saber Premium Super 2 chassis. So, ito, unang tingin, kompleto to. Ayan, dito lahat ng kits. So, walang kulang na kits dito. May kasama pang motor. So, ayan, maganda to guys. Ito, kompleto to. Mabubuo natin to. So, ilinya na natin to dito. Buuin natin yan. At ito na yung pinakahuli. Ito, tingin ko talaga kulang to. Kasi presyo pa lang niya. Sa presyo pa lang niya, 500 pesos. May kulang dito talaga. Ayan, buksan natin. So, ito may takip. Ito yung chassis niya pang itaas. Mugs, check. Okay, kita ko na kulang. Wala yung mga rubber. Wala yung gulong. Yung mugs nandito. Pero may extra ako na gulong pampasok dito. Yung mga mahal na piyesa rito sa labas, wala. Pero yung motor nandito. Yan, yung Turkey nandito. Turkey motor. At wala rin pala yung Ba't ganon? Wala rin pala yung chassis niya, no? So, ito na yung mini cabin natin dito guys, no? Sa lahat ng Tamiya na nagkaroon ako, parang ito yung pinakasimple na binuo ko, pre, no? Pagdating sa decals, pagdating dito sa mga bumper niya, pare. Sa bumper, okay lang naman, halos lahat nga pala ng Tamiya ganito. Dito sa taas, pare, sa pang-itaas na chassis, pre. Parang napakasimple lang niya, no? Pag sisilipin mo nga rito, pre, tignan mo naman, no? Oh. Tanaw na tanaw mo yung battery, pre. Butas na butas tong banda na to, no? Kitang-kita yung battery. Tapos pag tinignan mo siya dito, pre, ayan, napakasimple lang. All white. Although yung nakalagay dito is parang silver, pre. Pero dito, white. And then, napansin ko, yan, ito nung nakita ko sa box, nagandahan ako, carbon Lodica ako yung side mirror. Kaso nga lang pagdating dito sa mismong toy, pare. Kaso nga lang pagdating dito sa mismong model, pre, wala na yung side mirror niya, no? Yun lang naman. And then, yung sa kulay naman, kung papansinin nyo, di ba nga magkaiba ang kulay? Ma-achieve nyo yung gantong kulay kung sanay kayo magpinta, pare. Tignan nyo yung upuan yan, may pagka-brown. Dito sa mismong model, hindi siya color brown, di ba? BS chassis siya, pare. And then pagdating naman dito sa may gulong, pare, magkasukat lang yan. 26mm low profile tire. Front and back, parehas lang ng sukat. Pagdating naman sa motor, pre, stock motor siya, no? Type 130 motor, pare. Stock motor, kaya hindi siya ganun kabilis. So, buksan natin. So, maririnig nyo pa lang, sa ikot pa lang at tunog ng motor niya, pre. Alam nyo na medyo may kabagalan yung unit. Pero pag pinalitan natin to ng motor, alam nyo na, bibilis yan. So eto, kung mapapansin mo, tara, lapit mo yung camera, lapit mo yung camera. Wala pa lang maglalapit dahil ako lang nagbibideo mag-isa. So eto, kung mapapansin mo guys, wala talagang tatalo sa OG talaga, pre. Mga kauna-unahan na Tamiya, pre. Tignan nyo naman, napaka-pogi niyan, etong Sonic Saber natin dito. Ang nahirapan ako dito, pre, ang hirap talagang idikit ng sticker nito. Ito ata yung mga, talaga yung mga unang Tamiya na napakadami ng decals, pre. Yung decals nito parang kasing laki nito, eh. Kasing laki nito yung pattern ng decals niya. Tapos bago mo maidikit, talagang kailangan, pulidong-pulido yung pagkakadikit mo. Ako, aminado ako sa mga sticker, di talaga ako matyaga dyan. So, pag nagdikit talaga ako, medyo sablay yung mga dapat na walang walang white spot. Tulad niyan, may white spot, pre. White spot, white spot, white spot, white spot, white spot, white. Puro white spot. Pero may dyan, may technique dyan, pre. May pintura din dyan na pinapahid para hindi halatang may white spot, pare. So, yung pintura na yon talagang napakahiwaga nun. So, dapat meron tayong ganun, eh. Ito, paandarin natin na ang motor nito is stock motor din. So, talagang medyo mabagal lang siya, ang andar niya. Pero maganda na yan, yung takbo na yan. So, makikita nyo, ayan, kung mararamdaman nyo, yung hangin niya medyo malakas na rin. Ayan, pero smooth na smooth ang takbo niya, So, sa susunod, susubukan natin to sa racetrack. And then, itong dalawa na to na hindi natin nabuo. So, yan, itong Racer Junior, ito kulang nung chassis sa pang taas. Tapos ito naman yung chassis sa pang baba. So pwede natin ito pagsanibin. Hindi, joke lang, magkaiba ng yan. Ewan ko kung magtipit yung takip na ito doon. So hindi natin ito nasusubukan. Pero tingin ko parang pwede. Susunod, buuin natin yan. So ngayon, nabuo natin yung Sonic Saber natin dito na OG. Yan, apaka-pogi talaga, walang tatalo sa OG, guys. At itong cabin natin dito.
So, susunod, pagkakarerahin natin yan. Pero sa ngayon, let's go. Kita-kits tayo next video. Bye!